Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming kaibigan ng puso. Muli, narito ang inyong lingkod, ang inyong kasama sa bawat paglalakbay ng buhay at pag-ibig, handang magbahagi ng isang kwentong aantig sa ating mga damdamin. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan, saan man kayo naroroon sa mundo. Sabi nila, ang pagsasakripisyo ang pinakadalisay na anyo ng pagmamahal. Ngunit paano kung ang sakripisyong yon ay mga hulugan ng pagtalikod sa iyong sariling kaligayahan? Paano kung ang pag-aalay ng iyong puso para sa pamilya ay siya ring magiging daan upang matagpuan ang isang pag-ibig na hindi mo inaasahan sa isang sitwasyong hindi mo kailanman pinangarap? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Amihan sa unang kabanata ng ating serye na pinamagatang Ang Kasunduang Babago sa Lahat. Nanginginig ang mga kamay ni Amihan habang hawak ang telepono. Ang boses sa kabilang linya ay tila isang dagundong na yumanig sa kanyang buong mundo. Nag-iwan ng matinding lamig na gumapang mula sa kanyang talampakan hanggang sa kanyang anit. Ospital. Si Lola Tala niya, isinugod sa ospital. Hindi na niya matandaan kung paano niya narating ang emergency room. Ang tanging alam niya ay tumakbo siya. Tumakbo ng walang lingon-likod habang ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang panalangin. Diyos ko, wag po muna. Paulit-ulit niyang bulong sa hangin. Doon, sa likod ng isang salaming bintana, nakita niya ito. Ang kanyang Lola Tala, ang nag-iisang ilaw ng kanyang buhay, ay nakahiga sa isang kama. Napapalibutan ng mga aparatong hindi niya maintindihan. May kung anong kumirot sa puso ni Amihan, isang sakit na higit pa sa anumang sakit na naramdaman na niya. Miss Salcedo? Isang doktor ang lumapit sa kanya, may bahid ng awa sa mga mata. Your grandmother had a severe heart attack. Kailangan na siyang operahan sa lalong madaling panahon. We need to prepare. Hindi na narinig ni Amihan ang mga sumunod na salita. Ang tanging umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ay ang halagang binanggit ng doktor. Isang halagang kahit sa 10 buhay niya ay hindi niya kayang kitain. Gumuho ang kanyang mundo. Napasandal siya sa malamig na pader ng ospital, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Paano? Saan siya kukuha ng ganoong kalaking pera? At para dagdagan ang kanyang pasanin, muling tumunog ang kanyang telepono. Sa pagkakataong ito, ang kanyang tiyahin ang tumatawag, humahagulgol. Ami, ang titulino mo, dinampot ng mga pulis. Dahil daw sa utang, nakakulong siya ngayon. Sunod-sunod na dagok. Tila pinagsakluban siya ng langit at lupa. Ang kanyang lola ay nag-aagaw buhay. At ang kanyang tiyuhin na tumayong ama sa kanya ay nasa bilangguan. Napaupo siya sa sahig, yakap ang kanyang mga tuhod, hinahayaang lamunin siya ng kadiliman ng desperasyon. Wala na siyang pag-asa. Miss Amihan Salcedo? Isang tinig na formal at walang emosyon ang pumutol sa kanyang pagtangis. Nag-angat siya ng tingin. Isang lalaking nakasuot ng mamahaling Amerikana ang nakatayo sa kanyang harapan. Makisig ito, ngunit may dala itong aura ng lamig at panganib. Ako si Attorney Romero. Pagpapakilala nito, inilahad ang isang calling card. Legal counsel ng pamilya Montenegro. Kumunot ang noo ni Amihan. Montenegro? Wala siyang kilalang ganoon. Mayroon akong alok para sa'yo, diretsong sabi ng abogado. Ang mga mata nito ay tila sinusuri ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Alam namin ang sitwasyon mo, ang lola mo, ang tiyuhin mo, ang mga utang na bumabaon sa inyo. Napatayo si Amihan, isang kislap ng pagtatanggol ang sumilay sa kanyang mga mata. Ano ang kailangan niyo sa akin? Simple lang, sabi ng abogado. Isang manipis na ngiti ang sumungaw sa labi nito. Ang kliyente ko, si Mr. Alon Montenegro, ay nangangailangan ng asawa. Isang kasal sa papel, isang kontrata.
Natigilan si amihan. Ano? Pakakasalan mo si Mr. Montenegro. Paglilinaw ni Atorino Romero, ang bawat salita ay tila isang patalim. Kapalit nito, babayaran namin ang lahat ng gastusin sa ospital ng lola mo. Palalayain namin ang tiyuhin mo at babayaran ang lahat ng inyong pagkakautang. Magkakaroon ka ng buhay na hindi mo pa napapanaginipan. Parang binuhusan ng nagyayalong tubig si amihan. Isang kasal? Isang kasunduan? Ang kanyang dignidad at pagkababae ay ipapalit niya sa pera? Hindi! Mabilis niyang sagot. Nanginginig ang boses. Hindi ko kaya. Sigurado ka ba? Tanong ng abogado. Ang boses ay nanunuya. Oras ang kalaban ng lola mo, Miss Salcedo. At bawat minutong lumilipas, nabubulok ang tiyuhin mo sa kulungan. May iba ka pa bang pagpipilian? Wala. Ang salitang yon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Wala. Kinabukasan, dinala siya ng abogado sa isang mamahaling restaurant kung saan naghihintay ang lalaking magiging asawa niya. Si Alon Montenegro ay gwapo, hindi maipagkakaila. Ngunit ang kanyang kagwapuhan ay nababalutan ng kayabangan. Nang dumating si amihan, hindi man lang ito nagabalang mag-angat ng tingin mula sa kanyang telepono. Siya na ba yan? Tanong ni Alon sa abogado. Ang boses ay puno ng pagkabagot. Yes, Mr. Montenegro. Siya si Miss Amihan Salcedo. Ibinaba ni Alon ang kanyang telepono at sinulyapan si amihan mula ulo hanggang paa. Isang tingin na puno ng pangmamaliit na para bang isa lamang siyang bagay na binibili. Itinulak nito ang isang folder sa ibabaw ng mesa patungo sa kanya. Sa loob niyon ay ang kontrata ng kanilang kasal. Basahin mo, malamig na utos ni Alon. Nakalagay dyan lahat, walang tanong-tanong. Nanginginig ang mga kamay ni amihan habang binabasa ang mga nilalaman. Kasal sa loob ng 2 taon. Walang ugnayang pisikal, walang pag-ibig. Isang palabas lamang para sa pamilya, lalo na sa lola ni Alon. Kapalit ng lahat, ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Pirmahan mo o huwag? Sabi ni Alon, muling kinuha ang telepono. Wala akong pakialam. Marami pang iba dyan. Ang bawat salita ay isang sampal sa kanyang pagkatao. Ngunit nang maalala niya ang mukha ng kanyang lola Tala, ang hagulgol ng kanyang tiyahin, alam niyang wala siyang pagpipilian. Gabi. Pagkatapos mailipat sa isang pribadong silid sa ospital, mahimbing na natutulog si Lola Tala dahil sa mga gamot. Umupo si amihan sa tabi nito, hawak ang kontrata at isang ballpen. Hinaplos niya ang kulubot na pisngi ng kanyang lola, ang babaeng nag-aruga sa kanya mula pagkabata. Lola, patawarin niyo po ako. Bulong niya. Ang mga luha ay muling nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Para po sa inyo to. Para kay Tito Lino. Mahal na mahal ko po kayo. Isang patak ng luha ang pumatak sa papel, sa mismong espasyo kung saan niya isusulat ang kanyang pangalan. Huminga siya ng malalim, ipinikit ang kanyang mga mata, at nilagdaan ang kasunduang babago sa kanyang buhay magpakailanman. Kinabukasan, isang itim at makintab na sasakyan ang sumundo sa kanya sa ospital. Bago siya pumasok, lumingon siya sa bintana ng silid ng kanyang lola. Isang huling sulyap sa buhay na kanyang iiwan. Pagsara ng pinto ng sasakyan, tila isinara na rin ang isang kabanata ng kanyang pagkatao. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa lahat ng simple at pamilyar, ipinangako niya sa kanyang sarili. Para kay Lola at Tito, kakayanin ko to. Ang biyahe patungo sa Hacienda Montenegro ay tahimik. Si amihan ay nakatingin lamang sa labas ng bintana, pinagmamasdan ang pagbabago ng tanawin. Mula sa magulo at maingay na syudad, dumaan sila sa isang mahabang kalsada na napapalibutan ng malalagong puno. Hanggang sa bumungad sa kanila
ang isang dambuhalang itim na gate na may nakaukit na letrang M sa gitna. Kusang bumukas ang gate at tila pumasok sila sa ibang mundo. Isang mansyon na mas malaki pa sa munisipyo ng kanilang bayan ang sumalubong sa kanya. Ang hardin ay perpektong-perpekto, walang kahit isang ligaw na damo. May isang fountain sa gitna na animoy sumasayaw ang tubig. Para siya nang pumasok sa isang postcard, isang lugar na sa panaginip lang niya nakikita. Ngunit sa kabila ng karangyaan, may kakaibang lamig siyang naramdaman. Walang ingay ng mga batang naglalaro, walang tawanan ng mga kapitbahay. Tanging ang marahang ihip ng hangin. Pinagbuksan siya ng pinto ng driver. Pagbaba niya, isang linya ng mga kasambahay na nakauniporme ang nakatayo sa hagdanan. Naghihintay sa kanya. Yumuko silang lahat bilang pagbati, ngunit walang kahit isang mangiti sa kanilang mga labi. Pakiramdam ni Amihan ay hindi siya isang bagong miyembro ng pamilya, kundi isang importanteng bisita na kailangang pag-ingatan at pagmasdan. "Welcome to Hacienda Montenegro, Senyora." Ang boses na yon ay nagmula sa tuktok ng hagdanan. Isang matandang babae, nakasuot ng eleganteng bestida at alahas, ang dahan-dahang bumababa. Ang buhok nito ay pulos puti na, ngunit ang tindig ay diretso, at ang mga mata ay matalas. Sa bawat hakbang nito, ramdam ni Amihan ang kapangyarihan at autoridad. Ito, si Doña Purificación Montenegro, ang matriarka, ang lola ni Alon. Huminto ito sa mismong harapan ni Amihan. Sinuri siya nito mula ulo hanggang paa, isang tingin na nagpatayo ng lahat ng balahibo sa kanyang batok. Pakiramdam niya ay hinuhubaran ng kanyang pagkatao. Sinusuri kung karapat-dapat ba siyang tumapak sa sahig na gawa sa mamahaling marmol. "Ikaw si Amihan Salcedo?" sabi ni Doña Puri. Hindi iyon tanong, kundi isang pag-aanunsyo. "Oo po." Halos pabulong na sagot ni Amihan. Yumuko ng bahagya. "Ituwid mo ang iyong likod, Hija," malamig na sabi ng matanda. "Mula ngayon, dala mo na ang apelyidong Montenegro. Ayokong mapahiya." Humakbang ito palapit, ang muka ay ilang pulgada na lang mula sa kanya. "Pero tandaan mo kung saan ka nanggaling. Isa ka lamang Salcedo. Wag na wag mong kakalimutan yan." Ang mga salita ay tumusok sa puso ni Amihan. Isang paalala na hindi siya kabilang. Isang paalala na ang lahat ng ito ay isang palabas lamang. Ang kasal ay ginanap kinahapunan sa maliit na kapilya sa loob mismo ng hasyenda. Walang mga bisita, maliban sa abogado at ilang malalapit na katulong. Nakasuot si Amihan ng isang simpleng puting bestida na ipinahanda para sa kanya. Maganda yon. Ngunit pakiramdam niya ay isa lamang itong kasuotan para sa isang pagtatanghal. Nakatayo si Alon sa tabi niya sa harap ng altar. Amoy na amoy niya ang mamahaling pabango nito, ngunit ang lamig na nagmumula rito ay mas matindi pa. Nang dumating ang oras ng pagsuot ng singsing, marahas na kinuha ni Alon ang kanyang kamay. Halos mapasigaw siya sa sakit nang ipasok nito ang gintong singsing sa kanyang daliri. Walang kahit anong bahid ng dahan-dahan o pag-iingat. "You may now kiss the bride," sabi ng pari. Lumingon si Alon sa kanya. Ang mga mata ay walang emosyon. Lumapit ito, ngunit sa halip na isang halik sa labi, isang mabilis at malamig na dampilang sa kanyang noo ang ibinigay nito. Pagkatapos ay agad itong lumayo. Tapos na. Opisyal na siyang si Mrs. Amihan Salcedo Montenegro. Isang pangalan na kasing bigat ng kadenang nakapulupot sa kanyang puso. Ang hapunan ay mas lalong nagpahirap sa kanya. Isang mahabang mesa na puno ng pagkain. Ngunit tanging sila lamang tatlo ni Alon at Doña Puri ang nakaupo. Ang katahimikan ay nakakabingi. Tanging ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa pinggan ang maririnig. Sinubukan ni Amihan na gayahin ang kilos nila. Ngunit ang dami ng kutsara at tinidor sa tabi ng kanyang plato ay nakakalito. Nang subukan niyang hiwain ang karne,
Hindi sinasadyang tumalsik ang tinidor mula sa kanyang kamay at bumagsak sa sahig, lumikha ng isang malakas na kalansing. Napatigil ang lahat. Itinigil ni Doña Puri ang pagkain at tiningnan siya ng masama. Si Alon na naman ay napabuntong hininga, isang tunog ng halatang pagkainis. "Pipasensya na po," sabi ni Amihan. Ang kanyang muka ay nagiinit sa hiya. Isang katulong ang mabilis na lumapit upang pulutin ang tinidor. Pakiramdam ni Amihan ay gusto na niyang magtago sa ilalim ng mesa. Pagkatapos ng insidenteng iyon, hindi na niya ginalaw ang kanyang pagkain. Pagkatapos ng hapunan, isang katulong ang naghatid sa kanya sa magiging silid nila ni Alon. Ang kwarto ay napakalaki. Mas malaki pa sa buong bahay nila sa Baryo Sinagtala. May isang king-size bed sa gitna, isang walk-in closet, at sarili nitong banyo na may bathtub. Para itong silid ng isang reyna. Ngunit nang pumasok si Alon at isinara ang pinto, ang malaking silid ay biglang naging isang masikip na kulungan. Hinubad ni Alon ang kanyang coat at walang ingat na inihagis sa isang upuan. Hindi siya nito tinitingnan, na para bang hangin lang siya. Kumuha ito ng isang unan at kumot mula sa kama. Walang salitang ibinato niya ang mga ito sa paanan ng isang mahabang sofa sa gilid ng silid. "Doon ka." Maikling utos ni Alon. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. Pagkatapos ay dumiretso ito sa banyo at malakas na isinara ang pinto. Naiwan si Amihan na nakatayo sa gitna ng silid, yakap ang sarili. Ang gintong hawla. Ito na nga iyon. Ang bawat sulok ng silid na ito ay sumisigaw ng karangyaan. Ngunit ang nararamdaman niya lamang ay matinding kalungkutan at pag-iisa. Dahan-dahan siyang lumapit sa sofa at inayos ang kanyang magiging higaan. Hindi na siya nag-abala pang magpalit ng damit. Humiga siya. Tinalikuran ang malaking kama kung saan matutulog ang kanyang asawa at ipinikit ang kanyang mga mata. Sinubukan niyang isipin ang kanyang lola Tala, ang ngiti nito, ang init ng yakap nito. Ngunit kahit anong gawin niya, ang pakiramdam ng pagiging dayuhan sa lugar na yon ang nangingibabaw. Ilang oras ang lumipas. Narinig niyang lumabas ng banyo si Alon at humiga sa kama. Katahimikan. Akala ni Amihan ay hindi na siya makakatulog. Ngunit dala na rin siguro ng pagod mula sa lahat ng nangyari. Dahan-dahan siyang nilamon ng antok. Sa kalaliman ng gabi, nagising ang kanyang diwa sa isang tunog. Isang bulong. Nakinig siyang mabuti. Nagmumula ito sa kama. Si Alon nagsasalita habang natutulog. Kit, isang pangalan. Mahina, ngunit malinaw. Isang pangalan ng babae na binigkas ng may halong pananabik at sakit. Kit, bumalik ka na. Sa sandaling iyon, mas naramdaman ni Amihan ang kanyang kalagayan. Hindi lang siya isang binayarang asawa. Isa siyang panakipbutas. Isang anino na pumalit sa pwesto ng kung sino mang kit na laman ng puso at panaginip ng lalaking katabi niya sa silid. At ang sakit niyon ay mas matindi pa kaysa sa lahat ng kahihiyang tiniis niya buong araw. Nagising si Alon sa isang matinding sakit ng ulo. Epekto ng alak na ininom niya kagabi matapos ihatid si Amihan sa silid. Kailangan niya iyon para makatulog, para sandaling makalimutan ang katotohanang mayroon na siyang asawa, isang estrangherang natutulog sa sofa ng sarili niyang kwarto. Pagbaba niya para mag-agahan, naabutan niya ang kanyang lola na nagkakape habang nagbabasa ng dyaryo. Wala si Amihan, mas mabuti, sa isip ni Alon. Sinabihan ko na ang mga katulong na dalhan na lang siya ng pagkain sa kwarto, sabi ni Doña Puri nang hindi man lang inaalis ang tingin sa binabinay. Para maiwasan na ang anumang aksidente sa hapagkainan. Nakakahiya. Napatigil sa pagsalin ng kape si Alon. Lola, hindi niyo kailangang gawin yon. At bakit hindi? Sa wakas ay ibinaba ng matanda ang dyaryo. Ang mga mata ay matalim na tumingin sa kanya. Alon, apo, ginawa ko lang kung ano ang nararapat.
Mayroon tayong reputasyong inaalagaan. Ang babaeng yon, kitang-kita sa bawat kilos niya na hindi siya sanay sa buhay na ito. Kailangan niyang matutunan ang lugar niya. Lugar niya? Napataas ang boses ni Alon, dala ng inis. Asawa ko siya, Lola. Dito ang lugar niya. Kahit siya ay nagulat sa sariling sinabi. Hindi niya alam kung bakit niya pinagtatanggol ang babae. Marahil ay dahil sa prinsipyo o dahil sa pagod na sa pakikialam ng kanyang lola. Asawa sa papel, mariing pagtatama ni Doña Puri. Huwag na huwag mong kakalimutan ng kasunduan. Ginawa natin to para sa negosyo, para sa pamana ng iyong lolo, hindi para magdala ka ng isang probinsyana sa ating pamilya. Hindi na kumibo si Alon. Alam niyang walang patutunguhan ang pakikipagtalo sa kanyang lola. Ngunit sa loob-loob niya, may isang bahagi niyang hindi sang-ayon. Oo, isa lang itong kasunduan. Pero ang tingin ng kanyang lola kay Amihan ay hindi makatao. Sa sumunod na mga araw, halos hindi sila nagkikita ni Amihan. Sadyang iniiwasan nila ang isa't isa. Kung nasa sala si Alon, nasa silid ito. Kung lalabas ito, mananatili siya sa loob. Mas maganda na ang ganoon, mas tahimik. Ngunit sa kabila nito, hindi niya maiwasang mapansin ang mga maliliit na pagbabago. Ang isang vase sa sala ay may sariwang bulaklak na pinitas mula sa hardin. Ang mga libro sa maliit na library ay nakaayos ng mabuti. Mga bagay na hindi pinapansin ng mga kasambahay. Isang hapon, habang naglalakad siya pabalik sa mansyon mula sa garahe, natanaw niya ito. Si Amihan, nakaupo sa damuhan sa likod bahay, sa isang bahagi ng hardin na matagal nang napabayaan. May hawak itong maliit na pala at abala sa pagbubungkal ng lupa. Maingat niyang inaalis ang mga damo sa paligid ng ilang mga halamang rosas na naninilaw na. Tumigil si Alon sa di kalayuan, nagtago sa likod ng isang malaking poste. Pinanood niya ito. Ang paraan ng paghaplos nito sa mga dahon. Ang maliit na ngiti sa labi nito nang may makita itong isang usbong. May isang kapayapaan sa itsura nito. Isang simpleng kaligayahan na hindi nababagay sa magarbong lugar na ito. Doon, sa ilalim ng araw, habang bahagyang nililipad ng hangin ang buhok nito, hindi ito mukhang isang estranghera. Mukha itong nasa bahay. Napaatras si Alon, naguguluhan sa sariling reaksyon. Bakit niya ito pinagmamasdan? Pagpasok niya sa loob ng mansyon, narinig niya ang mahinang bulungan mula sa kusina. Nakita mo ba kanina? Tinapunan ko ng tubig. Kunwari hindi sinasadya. Ayun, hindi man lang umimik. Sabi ng isang kasambahay na si Rosa na sinundan ng mahinang hagigik. Bagay lang sa kanya yon. Sagot ng isa pa. Akala mo kung sino? Probinsyana lang naman. Biglang naging senyora. Isang mainit na galit ang biglang kumulo sa dibdib ni Alon. Walang sabi-sabing pumasok siya sa kusina. Natigilan ang dalawang kasambahay, namutla ang kanilang mga mukha. Anong sabi niyo? Tanong ni Alon. Ang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. Sir Alon, wala po. Nautal na sabi ni Rosa. Narinig ko ang lahat. Maring sabi ni Alon, lumapit siya sa kanila. She is Mrs. Montenegro. Habang nasa pamamahay na ito, ituturing niyo siya ng may respeto. Naintindihan niyo? Opo, sir. Sabay na sagot ng dalawa, nanginginig sa takot. The next time I hear you disrespecting my wife, pagpapatuloy ni Alon, idiniin ang bawat salita. You can pack your things and leave. Am I clear? Yes, sir. Opo, sir. Tinalikuran sila ni Alon nang hindi na hinintay pa ang ibang sasabihin. Pati siya ay nagulat sa tindi ng kanyang galit. My wife. Ang mga salitang yon ay lumabas sa bibig niya nang hindi pinag-isipan. Bakit siya nagagalit para sa babaeng yon? Dahil ba sa pangalan ng pamilya? O may iba pa? Gabi na nang umuwi siya mula sa isang business meeting. Pagod na pagod siya.
Ang gusto lang niya ay humiga at matulog. Pagbukas niya ng pinto ng kanilang silid, nadatnan niya si Amihan na nakaupo sa sofa, nakasandal ang ulo sa likod nito. Tulog na tulog. May isang bukas na libro na nahulog mula sa kanyang kamay at nasa sahig na ngayon. Tila hinintay siya nito o di kaya'y doon na inabutan ng antok. Nakatitig lang si Alon sa kanya. Sa liwanag na nagmumula sa lampshade, mukha itong payapa. Ang mga pilik mata nito ay mahahaba. Ang paghinga ay malalim. Wala ang bakas ng takot o hiya na lagi niyang nakikita sa mga mata nito tuwing sila'y magkaharap. Napansin niyang bahagya itong nanginginig. Malamig siguro dahil sa aircon. Hindi niya alam kung anong pumasok sa isip niya. Automatiko, lumapit siya sa kama. Kinuha ang makapal na kumot at dahan-dahang lumapit sa sofa. Maingat niyang ikinumot ito kay Amihan. Sinisigurong hindi ito magigising. Nang matapos, napatitig siya sa ginawa. Isang simpleng kilos ng pag-aalala? Kabaitan? Bigla siyang napaatras na para bang napaso. Nagulat siya sa sarili niya. Bakit niya ginawa yon? Para saan? Hindi ito kasama sa kontrata. Walang nakasulat doon na kailangan niyang maging mabait. Mabilis siyang tumalikod at dumiretso sa banyo. Iniwan si Amihan na mahimbing na natutulog sa ilalim ng kumot. Habang nakatitig sa sarili sa salamin, isang tanong ang umikot sa kanyang isipan. Ano bang nangyayari sa iyo, Alon? Nagising si Amihan, hindi sa malamig na sahig ng sofa, kundi sa mainit na kumot na nakabalot sa kanya. Hindi na niya natatandaan kung paano yon napunta roon o kung sino ang naglagay. Ngunit ang mumunting init na yon ay sapat na para magbigay sa kanya ng kakaibang kislap ng pag-asa. Nang imulat niya ang mga mata, nakita niyang wala na si Alon sa silid. Kagaya ng dati, maaga itong bumangon. Sa nakalipas na mga araw, may unti-unting pagbabago. Ang dating lamig sa pagitan nila ni Alon ay bahagyang nabawasan. Hindi pa rin sila nag-uusap ng matagal, ngunit hindi na nito itinuturing na hangin lang siya. Minsan, nahuhuli niyang nakatingin ito sa kanya sa hapagkainan. At laging ito ang unang umiiwas ng tingin. Ang mga kasambahay ay hindi na rin bastos. Marahil ay dahil sa pagtatanggol ni Alon sa kanya. Ang maliit na hardin sa likod bahay ang naging kanlungan ni Amihan. Doon niya ibinubuhos ang kanyang oras, nililinis ang mga ligaw na damo, binubuhay ang mga rosas na dati nalalanta. Sa bawat usbong na kanyang nakikita, tila nabubuhayan din siya ng kaunting pag-asa. Marahil, sa paglipas ng panahon, matututo rin siyang mamulaklak sa malamig na lugar na ito. Isang hapon, habang abala siya sa pagdidilig ng mga bagong tanim na bulaklak, isang malakas na dagundong ng makina ang pumukaw sa kanyang atensyon. Mula sa likod ng malaking mansyon, natanaw niya ang isang kulay pulang sports car na huminto sa harap nito, halos abot tanaw sa kanyang pwesto. Bumukas ang pinto nito at isang babae ang lumabas. Napatigil sa paghinga si Amihan. Ang babae ay tila kinuha mula sa isang pahina ng magasin. Ang buhok nito ay perpektong nakaalon. Ang suot na damit ay simple ngunit halatang mamahalin. Bawat galaw nito ay puno ng kumpiyansa at karangyaan na tila sanay na sanay sa kanyang kinatatayuan. Sa pagpasok ng babae sa mansyon, kasunod na lumabas si Alon para salubungin ito. At sa isang iglap, nasaksihan ni Amihan ang isang eksenang sumira sa munti niyang pag-asa. "I missed you, baby!" Sigaw ng babae. At walang pag-aatubiling niyakap si Alon ng mahigpit. Gulat na gulat si Amihan. Nakita niya kung paano bumalik ang nangiti sa labi ni Alon. Isang ngangiti na hindi pa niya nakita simula nang dumating siya sa Hacienda Montenegro. Ang yakap ay matagal at may kasama pang halik sa pisngi. Ang lahat ng init na dahan-dahang nabubuo sa pagitan nila ni Alon ay biglang naglaho, pinalitan ng matinding lamig. Ito siguro si Kit, ang babaeng laman ng panaginip ni Alon. Dahan-dahang lumapit ang dalawa sa direksyon niya.
Hindi siya napapansin. Nagawa pa ni Alon na hawakan ang bewang ng babae habang papunta sila sa bahagi ng hardin kung saan siya naroroon. Gusto niyang magtago, ngunit huli na. Nakita na siya ng babae. Well, 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 sabi ng babae. Ang tinig ay matinis at puno ng pagmamataas. Look what the cat dragged in. So this is the wife I've been hearing about. Hinalikan ni Marikit ang pisngi ni Alon bago lumingon kay Amihan. Ang kanyang mga mata ay sinuri si Amihan mula ulo hanggang paa na para bang isang insekto lang siya. So you're Amihan, sabi nito. Ang boses ay matamis, ngunit may bahid ng panunuya. I'm Marikit, Alon's friend. Idiniin nito ang salitang friend at sumulyap kay Alon na bahagyang umiwas ng tingin. Napatayo si Amihan, pinahid ang dumi sa kanyang palda. Magandang hapon po, formal niyang bati. Ngumisi si Marikit. Magandang hapon din. So what exactly do you do here, Amihan? Naglilinis ka ba ng hardin? Ang ganda naman. Dapat pala hindi na tayo nag-abala pa sa gardener. Uminit ang pisngi ni Amihan sa kahihiyan. Alam niyang sinasadya ito ni Marikit upang iparamdam sa kanya na siya ay isang katulong lamang. Kit, please, sabi ni Alon, ngunit hindi sapat ang pahiwatig nito. Oh, sorry Amihan, patuloy ni Marikit. Hindi pinansin si Alon. By the way, Alon and I just came back from Paris. Remember that little cafe we always go to? Ang sarap pa rin ng croissant doon. Tumingin ito kay Amihan. Oh, sorry Amihan. Have you ever been out of the country? Na-try mo na ba ang croissant sa Paris? Napakagatlabi si Amihan. Hindi siya nakasagot. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang ipagtanggol ang sarili. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tila nabarahan. Naramdaman niya ang init ng selos na kumakalat sa kanyang dibdib, kasabay ng matinding kahihiyan. Kit, sige na, sabi ni Alon. Hinawakan ang braso ni Marikit. Let's go inside. Lola is probably waiting. Fine. Kibit-balikat na, sabi ni Marikit. Ngunit bago siya tumalikod, muli itong sumulyap kay Amihan. Nakita ni Amihan ang isang kakaibang kislap sa mga mata nito. Isang pagbabanta. Nang makapasok ang dalawa sa mansyon, bumagsak ang balikat ni Amihan. Naramdaman niyang tila may humugot sa lahat ng kanyang enerhiya. Ang maliit na pag-asa na kanyang pinanghahawakan ay tila gumuho ng tuluyan. Mamayang gabi, habang naglalakad siya sa pasilyo patungo sa kanilang silid, narinig niya ang boses ni Alon at Marikit mula sa hardin. Sumilip siya mula sa bintana. Nakita niyang nakatayo sila sa ilalim ng buwan, nag-uusap ng masinsinan. Hindi niya marinig ang mga salita. Ngunit ang bawat galaw ni Marikit ay puno ng paglalambing. At si Alon naman ay nakikinig ng seryoso. Mukha silang magkasintahan na may sariling mundo at siya ay isang estranghera lang na sumisilip mula sa labas. Bago pa siya makaramdam ng matinding kirot sa dibdib, bumalik na siya sa silid. Pumasok siya at umupo sa sofa. Ang mga kamay ay magkadikit sa pagitan ng kanyang mga tuhod. Naramdaman niyang dumating si Alon pagkaraan ng ilang minuto. Good night, maikling sabi nito bago pumasok sa banyo. Pinikit ni Amihan ang kanyang mga mata. Masakit. Ang lahat ng ito ay masakit. Hindi siya kailanman magiging karapat-dapat sa lugar na ito o sa puso ng lalaking ito. Kinabukasan, pagkatapos ng aghan, tinawag siya ni Marikit habang nag-iisa siya sa sala. Amihan, sabi nito, ang boses ay hindi na matamis, kundi puno na ng pangingibabaw. Can we talk? Tumango si Amihan. Ngumiti si Marikit. Isang ngiti na hindi umabot sa mga mata. Lumapit ito at bumulong sa kanyang tainga. Sapat lang para siya ang makarinig. Huwag kang masyadong masanay. Pinahiram lang siya sa'yo. Kinabukasan matapos ang pagdating ni Marikit, abala si Alon sa kanyang office sa mansyon. Nakakairita ang presensya ni Marikit sa bahay. Oo,
Ex-girlfriend niya ito, ngunit ang pagiging clingy nito ay nakakasakal. Nakakaramdam siya ng awa para kay amihan na patuloy na binabastos ni Marikit, ngunit hindi niya masabi kung paano ito ipagtatanggol nang hindi na lumalabas na nagmamalasakit siya. Isa pa, parte ito ng kontrata. Kailangan niyang panatilihing malamig ang pagtrato kay amihan para paniwalaan ng kanyang lola. Habang naglalakad siya patungo sa kusina para kumuha ng inumin, natigilan siya nang marinig ang boses ni Lola Puri at Marikit na nag-uusap mula sa sunroom. Bahagya siyang sumilip. Nakita niya ang dalawa na magkasama, umiinom ng tsa at tila seryosong nagbubulungan. "She's a country bumpkin, Lola Puri," narinig niyang sabi ni Marikit, bahagyang tumawa. "Hindi bagay kay Alon, panakip butas lang yan." "Alam ko, Hija," sagot ni Doña Puri. Ang boses ay puno ng pagmamalaki, kaya nga kailangan nating bilisan ang pagpapaalis sa kanya. Bago pa mahumaling ang apo ko, kumunot ang noo ni Alon. Pagpapaalis? Ano ang plano ng dalawa? Isang kakaibang kaba ang naramdaman niya sa dibdib. Hindi na siya nagtagal pa at nagkunwari na dumadaan lang. Biglang tumahimik ang dalawa nang makita siya. Hapon. Habang pabalik si Alon sa kanyang silid, nakasalubong niya si amihan sa hagdanan. Ang mukha nito ay namumutla at ang kanyang mga mata ay tila kakagaling lang sa pag-iyak. Nagtataka si Alon. Wala siyang nakitang senyales ng pag-iyak kanina. Hindi pa man siya makapagsalita. Biglang nag-ring ang telepono ni Alon. Si Lola Puri. "Alon, halika rito sa sala." Utos ng kanyang lola. Ang boses ay matalim. "May kailangan kang makita." Bumaba si Alon sa sala. Doon ay nakita niya si Lola Puri na nakaupo at si Marikit naman ay nakatayo sa tabi, may ngisi sa labi. Sa mesa ay may nakalatag na isang lumang larawan. Nang makita ni Alon ang larawan, bumigat ang kanyang pakiramdam. Ito ang larawan nila ni Marikit noong high school, naghahalikan sa isang beach party. Matagal na yon. Hindi niya alam kung paano yon napunta roon. "Tingnan mo ito, Alon," sabi ni Doña Puri. Ang boses ay puno ng pagkadismaya. "Habang ang asawa mo raw ay nagpapaka-inosente rito, heto't gumagala naman ang larawan mo na kasama ang ibang babae. Nagkakalat ka ng iskandalo." "Lola, matagal na yan." Pagtatanggol ni Alon, kinuha ang larawan. "Hindi ko alam kung paano yan napunta rito. At isa pa, asawa ko si amihan." "Oo, asawa mo sa papel," singhal ni Doña Puri. "Pero ang mga tao ay hindi kailangang malaman ang tungkol dyan. At ang babaeng yan, ang magiging asawa mo. Kung tutuusin, ay mas masahol pa." Nagulat si Alon. "Anong ibig niyong sabihin?" "Narinig ko ang tawag niya kanina," sabi ni Doña Puri. "Nag-uusap sila ng isang lalaki. Narinig kong binanggit niya ang pera. Malamang ay isa pa niyang kalokohan, nagpapanggap na kawawa para makalamang sayo." Kumulo ang dugo ni Alon. Naguguluhan siya. Bakit niya pinagtatanggol si amihan? Ngunit ang mga salita ng kanyang lola ay tumatatak sa kanyang isipan. Sa huli, wala siyang nagawa. Narinig niyang may bumukas na pinto at nakita niya si amihan na pumasok sa sala. Tila narinig nito ang pinag-uusapan nila. "Amihan," sabi ni Doña Puri. Ang boses ay walang awa. "May kailangan kang makita." Ibinato nito ang larawan sa mesa. "Yan ang iyong asawa. At ito naman." Naglabas ito ng isang tseke mula sa kanyang pitaka. "Ito na ang bayad sa serbisyo mo. Double the amount. Umalis ka na." Nanlaki ang mga mata ni amihan sa nakita. Lumapit siya sa mesa at tiningnan ang larawan. Ang mga labi niya ay nanginginig. Tapos, ang tingin niya ay napunta sa tseke na inaalok ni Doña Puri. Pakiramdam ni Alon ay dapat niyang ipagtanggol si amihan. Ngunit ang galit niya sa kanyang lola at ang sarili niyang pagkalito ay nagpatigil sa kanya. Hindi siya makapagsalita. "Lola,
Wag naman po. Subalit hindi na natapos ang sasabihin niya. Ngumiti si Marikit, isang mapanuksong ng ngiti. Aalis ka na, amihan? Sayang naman. Akala ko pa naman ay gusto mo rito. Hinawakan ni Doña Puri ang braso ni amihan. Kaya mo pa bang tumingin sa salamin sa lahat ng kasinungalingan na ginagawa mo? Ang lola mo ay gumagaling na. Ang tiyuhin mo ay malapit ng lumaya. Ginawa mo na ang trabaho mo. Ngayon, umalis ka na. Nakatingin lang si amihan sa tseke. Ang mga mata niya ay puno ng sakit at hinanakit. Nakita ni Alon ang isang luha na gumulong sa pisngi nito. Alam niyang nasasaktan si amihan at ang sarili niyang puso ay tila nakaramdam din ng kirot. Ngunit ang sumunod na ginawa ni amihan ay nagpatigil sa kanilang lahat. Dahan-dahan, kinuha ni amihan ang tseke mula sa kamay ni Doña Puri. Tumayo siya ng tuwid at sa kauna-unahang pagkakataon, tiningnan niya ng diretso sa mata ang matanda. Hindi po mabibili ng pera ang pagkatao ko, sabi ni amihan. Ang boses ay mahina, ngunit matatag. At sa harap ng lahat, walang pag-aatubiling pinunit niya ang tseke. Ang mga piraso nito ay bumagsak sa sahig, kasabay ng pagbagsak ng katahimikan sa buong sala. Nanginginig ang mga kamay ni Alon habang nakatingin sa mga punit-punit na piraso ng tseke sa sahig. Ang ginawa ni amihan ay isang sampal hindi lang kay Lola Puri, kundi pati na rin sa kanya. Ngunit sa halip na galit, isang kakaibang paghanga ang naramdaman niya. Sa harap ng lahat, ipinakita ni amihan na may dignidad siya. Hindi ito mabibili. Ang katahimikan sa sala ay nakakabingi. Si Marikit ay nakanganga. Halatang hindi inaasahan ang reaksyon ni amihan. Si Lola Puri naman ay nakatulala. Hindi makapaniwala sa ginawa ni amihan. Ano ang ibig sabihin nito? Sa wakas ay bulong ni Doña Puri. Ang boses ay puno pa rin ng galit at pagtataka. Hindi sumagot si amihan. Sa halip, lumiko siya at dahan-dahang lumabas ng sala. Iniwan silang lahat na tulala. Hindi na tiningnan ni Alon ang kanyang lola o si Marikit. Mabilis siyang sumunod kay amihan. Naabutan niya si amihan sa likod bahay. Sa maliit nitong hardin, nakaupo ito sa lupa. Yakap ang mga tuhod at tahimik na umiiyak. Ang bawat paghikbi nito ay tumutusok sa dibdib ni Alon. Nakaramdam siya ng matinding kirot na hindi niya inaasahan. Bakit ganito ang nararamdaman niya? Amihan. Mahina niyang tawag. Napapitlag si amihan at mabilis na pinahid ang kanyang mga luha. Tumayo siya at humarap kay Alon. Ang mga mata ay namumula. Alon, anong ginawa mo? Tanong ni Alon. Ngunit ang tono niya ay hindi galit, kundi nag-aalala. Bakit mo pinunit ang tseke? Hindi ko po kayang tanggapin, sagot ni amihan. Ang boses ay nanginginig pa rin. Hindi po ako bayaran. Napatitig si Alon sa kanya. Ang pagiging simple at katapatan ni amihan ay nagpahiya sa kanya. Nagpahiya sa kanyang kayabangan, sa kanyang paniniwala na ang lahat ay mabibili ng pera. Pero bakit ka umiiyak? Tanong niya. Dahan-dahang lumapit. Napayuko si amihan. Hindi ko po alam. Masakit lang po. Ang bawat salita ni amihan ay tumagos sa kanya. Masakit. Oo, masakit. Ang pakiramdam ng pagiging inosente ngunit hinusgahan. Ang pakiramdam ng pagiging nag-iisa sa isang lugar na puno ng karangyaan ngunit walang puso. Sa sandaling iyon, may nagbago sa loob ni Alon. Ang pader na binuo niya sa kanyang puso para kay amihan ay biglang nagkaroon ng malaking bitak. Hindi niya ito kasalanan. Inosente si amihan sa lahat ng gulong ito. Ginagawa lang nito ang lahat para sa pamilya nito. At ang kanyang lola, pati na rin si Marikit ay masyadong malupit. Huwag kang mag-alala, sabi ni Alon. Isang kamay ang dahan-dahang itinaas upang haplusin ang balikat ni amihan, ngunit pinigilan niya ang sarili. Hindi ka aalis. Ako ang asawa mo. Walang makakapagpaalis sa'yo dito.
Gulat na gulat si amihan. Sa kanyang sinabi. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay puno ng pagtataka at isang kislap ng pag-asa. Alon, isang matinis na tinig ang pumutol sa sandali nila. Si Lola Puri at kasama nito si Marikit. Papalapit sila sa kanila. Alon, anong ginagawa mo dyan? Galit na tanong ni Doña Puri. Hindi ka dapat nakikipag-usap sa ganyang klase ng tao. Lumapit si Marikit at kumapit sa braso ni Alon. Baby, halika na. Nag-iinit lang ang ulo ni Lola. Hayaan mo na siya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nakinig si Alon. Itinulak niya ng bahagya ang kamay ni Marikit mula sa kanya. Humakbang siya sa harapan ni amihan, tila isang pader na nagpoprotekta. Lola, tama na po, sabi ni Alon. Ang boses ay matatag at puno ng awtoridad. Si amihan ang asawa ko, at hanggat asawa ko siya, dito siya titira. Walang makakapagpaalis sa kanya sa pamamahay na ito. Nanlaki ang mga mata ni Doña Puri. Hindi pa kailanman siya sinuway ni Alon ng ganoon. Si Marikit naman ay napasigaw sa gulat at galit. Alon, anong pinagsasasabi mo? Gulat na tanong ni Marikit. Narinig mo ako, Kit? Malamig na sabi ni Alon. At wag na wag mo nang babastusin ang asawa ko. Napatulala si amihan. Hindi niya inaasahan ang pagtatanggol na ito mula kay Alon. Ang kanyang puso ay biglang lumukso. Isang mabilis na tibok na nagdulot ng kilig at pag-asa. Kinagabihan, tahimik silang pumasok sa kanilang silid. Ang init ng pangyayari kanina ay tila bumabalot pa rin sa kanila. Hindi pa rin sila nag-uusap. Kinuha ni Alon ang unan at kumot, ngunit sa halip na ilapag ito sa sofa, dahan-dahan niyang inilapag ang mga ito sa sahig, sa tabi mismo ng kama. Napatitig si amihan sa kanya. Umupo si Alon sa inilapag niyang higaan sa sahig. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata nito ay hindi na malamig, kundi puno ng isang emosyon na hindi niya maintindihan. Alon. Mahina niyang tawag. Pipasensya na, sabi ni Alon. At para kay amihan, iyon ang kauna-unahang beses na nakarinig siya ng tunay na paghingi ng tawad mula rito. Sa lahat ng nangyari, sa mga sinabi nila, sa akin. Hindi makapaniwala si amihan. Ang Alon na ito ay malayo sa Alon na nakilala niya. Ami. Mahina nitong tawag. Dahan-dahang inilahad nito ang isang kamay. Subukan nating gawing totoo to. Nag-aalangan si amihan. Ngunit nang makita niya ang sinseridad sa mga mata ni Alon, dahan-dahan niyang inabot ang kamay nito. Ang init ng palad nito ay lumukob sa kanya. At sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang pag-asa. Isang maliit na binhi ng pag-asa na maaaring hindi nga ito isang gintong hawla, kundi isang simula ng tunay na tahanan. Nakangisi si Marikit habang pinagmamasdan ang naglalakad na si amihan patungong hardin. Ang pagtatanggol ni Alon sa probinsyana kanina ay nagpakulo ng kanyang dugo. Paano nangyari iyon? Si Alon Montenegro, na dating sunod-sunuran sa kanya, ay ngayon ipinagtatanggol ang isang hamak na amihan Salcedo. Nakakasira ng araw. Hindi niya kayang tanggapin. Siya, si Marikit Ilustre, ang nararapat na maging Montenegro. Ang lahat ng plano niya ay sinisira ng babaeng yon. Kailangan na niyang kumilos. Ngayon na. Miss Marikit? Tawag ng isang kasambahay. Wala. Lumayas ka. Malamig niyang sabi, hindi man lang nililingon. Ang mga katulong sa mansyon ay takot na sa kanya. Lalo na nang makita nilang malapit siya kay Doña Puri. Kumuha siya ng kanyang telepono at nag-dial ng isang numero. Magkita tayo ngayon, utos niya. Ang boses ay matigas. Sa lumang warehouse sa may Pasig, huwag kang magpapahuli. Makalipas ang isang oras, nasa loob na si Marikit ng isang tagong warehouse sa Pasig.
Nagkalat ang mga lumang kahon at amoy alikabok ang lugar. Nakatayo sa kanyang harapan ang isang malaking lalaki. May balbas at tadtad ng tattoo. Ito si Mang Ben, ang loan shark na kausap niya. "Kumusta, senyora?" Bungad ni Mang Ben, may bahid ng paggalang sa boses. Ibinato ni Marikit sa mesa ang isang makapal na sobre. "Narito ang bayad. Sapat na yan para manahimik ka." Binuksan ni Mang Ben ang sobre at ngumisi nang makita ang laman. "Ah, Marikit, parang nag-iinit ang ulo mo ngayon." "Hindi mo na kailangang malaman," sagot ni Marikit. Ang kanyang mga mata ay matatalim. "Ang kailangan mo lang ay gawin ang trabaho mo. Hindi ba't nakuha na ni Lino Salcedo ang gusto mo? Huwag na huwag mong papakawalan ang lalaking yon. Nasa selda na yon," sabi ni Mang Ben, tinitingnan ng pera. "At alam ko na walang magbabayad ng piyansa para sa kanya. Ang lola naman ng amihan na yon ay gising na at papalakas na. Tapos na ang trabaho ko." "Hindi pa," maring sabi ni Marikit. "Mayroon pa tayong huling plano." Naalala niya ang lahat. Ilang buwan na ang nakakaraan. Nagkataong nasa mansyon siya. Nakikipag-date pa sila ni Alon noon. Narinig niya ang pag-uusap ni Alon at Doña Puri sa hardin. Flashback. Nasa likod ng halamanan si Marikit, nagtatago. Narinig niya ang boses ni Doña Puri. "Alon, kailangan mo ng asawa. Ngayon na. Kailangan mong sundin ang kondisyon sa testamento ng lolo mo para makuha ang mana. Isang babae na madaling kontrolin, madaling paalisin kapag tapos na ang lahat." Sumagot si Alon. "Lola, alam niyo namang mahal ko si Kit." Pinutol ni Doña Puri. "Ang Kit na yan ay walang maibibigay sa pamilya natin kundi eskandalo. Kailangan natin ng babaeng desidido, isang desperada, na handang gumawa ng kahit ano para sa pera." Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Marikit. Desperada. Ang salitang yon ang nagtanim ng ideya sa kanyang isipan. Alam niyang matagal nang may utang ang pamilya ni amihan. Isang malayong kamag-anak ng kanyang dating yaya. Alam din niya ang mahirap na kalagayan ng lola nito. At si Lino, ang tiyuhin ni amihan, ay may bisyo sa sugal. Perpektong mga biktima. Siya mismo ang nagbayad kay Mang Ben para paigtingin ang mga utang ng mga Salcedo. Siya ang nag-setup kay Lino para mahuli sa isang sugalan at maaresto. At siya rin ang nagpabulong sa lawyer ng Montenegro tungkol sa isang oportunidad. Isang dalagang probinsyana, inosente at desperada, na perpektong magiging asawa sa papel ni Alon. Ang lahat ay naganap ayon sa kanyang plano. Nagpakita si amihan sa eksena tulad ng isang manika na kanyang kinokontrol. Ngunit ang kaswal na pagtatanggol ni Alon kay amihan kanina ang nagtulak sa kanya upang kumilos ng mas mabilis. Nagbabago na si Alon at hindi niya hahayaan iyon. "May isang bagay pa," sabi ni Marikit kay Mang Ben. Ang kanyang mga mata ay kislap ng kasamaan. "Ang huling pako sa kabaong ng amihan na yan." Ngumiti si Mang Ben. "Ano po iyon, senyora?" "Kailangan kong tuluyang maalis sa landas si amihan," sabi ni Marikit. "Kailangan kong ipakita kay Alon na siya ay isang manloloko, isang babae na may ibang kinakasama. Kahit nakasal na sila, kailangan kong sirain ang reputasyon niya, sirain ang lahat ng pagtingin sa kanya ni Alon." "Madali yan," sabi ni Mang Ben. Tumawa ng may bahid ng pagkalalaki. "Pero kailangan ng ebidensya, mga larawan." Ngumisi si Marikit. "Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala doon. Pero kailangan ko ng tao. Isang kaibigan ni amihan, isang taong darating mula sa probinsya na maaaring magamit." Tiningnan ni Marikit ang isang larawan ni Alon na nasa kanyang telepono. Hinaplos niya ang mukha nito. "Ikaw ay sakin, Alon. Ikaw lang." Lumabas siya mula sa warehouse. Ang utak ay abala sa pagbuo ng huling bahagi ng kanyang plano. Kailangan niyang maging perpekto ang lahat. Hindi na siya pwedeng magkamali. Pagdating niya sa kanyang sasakyan,
Tumunog ang kanyang telepono. Isang unregistered number. Yes, malamig niyang sagot. Nakuha ko na ang contact information ng matalik na kaibigan ni Amihan mula sa probinsya. Handang-handa na siya. Ngumiti si Marikit, isang ngangiti na puno ng pananagumpay. Mahusay, gawin mo na ang huling plano, oras na para tuluyan siyang mawala. Ilang linggo na ang lumipas mula nang ipagtanggol ni Alon si Amihan. Mula noon, tila may bago ng ritmo ang kanilang buhay sa mansyon. Mas nagiging banayad si Alon at minsan ay nagpapalitan sila ng ilang salita tungkol sa lagay ni Lola Tala na unti-unting lumalakas o tungkol sa maliit na hardin ni Amihan. Ang pagiging malapit niya sa kama ni Amihan sa gabi, kahit na nasa sahig lang ito, ay nagbigay ng kakaibang kapanatagan. Isang umaga, nang magising si Amihan, natagpuan niyang may nakapatong na sariwang rosas sa ibabaw ng kanyang kumot. Hindi niya alam kung sino ang naglagay, ngunit isang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nang araw na yon, isang text message ang natanggap niya mula sa isang hindi pamilyar na numero. Ami, ako to, si Lita. Nandito ako sa Maynila. Magkita tayo sa coffee shop sa Greenbelt. Miss na kita. Si Lita. Ang matalik niyang kaibigan mula baryo Sinagtala. Isang napakalaking tuwa ang naramdaman ni Amihan. Agad siyang nagpaalam kay Alon na bahagyang nagulat ngunit pumayag din. Mag-ingat ka. Maikling sabi ni Alon bago siya umalis. Ang simpleng paalala na yon ay nagpadagdag sa kaba ng puso ni Amihan. Nagmamadaling dumating si Amihan sa coffee shop. Nakita niya si Lita, nakaupo sa isang sulok, may hawak na telepono. Agad siyang lumapit. Lita! Masaya niyang tawag, niyakap ang kaibigan ng mahigpit. Ami! Diyos ko, ang ganda-ganda mo. Ikaw ba talaga yan? Gulat na sabi ni Lita. Ang mga mata ay nanlalaki. Nagkwentuhan sila ng matagal. Ikinalat ni Amihan ang lahat ng nangyari sa kanya, mula sa kasal hanggang sa pagpapalit ng puso ni Alon. Nakikinig lang si Lita. Paminsan-minsan ay ngumingiti o umiiling. Masaya ako para sa iyo, Ami, sabi ni Lita, hinawakan ang kamay niya. Sana ay maging masaya ka na talaga. Hindi nila napansin ang isang lalaking may hawak na kamera sa kabilang kanto. Lihim na kinukunan ng kanilang bawat galaw, ang bawat yakap, ang bawat tawa, ang bawat haplos sa kamay ay naging ebidensya sa isang masamang plano. Umuwi si Amihan na may ngiti sa mga labi. Ang pakikipagkita kay Lita ay tila nagbigay sa kanya ng lakas. Habang naglalakad siya sa pasilyo patungo sa kanilang silid, may kakaiba siyang naramdaman. Ilang araw na rin siyang nakakaramdam ng pagkahilo at pagsusuka tuwing umaga. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Isang ideya ang biglang pumasok sa isip niya, nagdulot ng matinding kaba at excitement. Pumasok siya sa banyo at tiningnan ang kanyang sarili sa salamin. Namumutla siya. Mabilis niyang kinuha ang pregnancy test kit na matagal nang nakatago sa kanyang cabinet. Hindi niya alam kung bakit niya iyon binili noon. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang sinunod ang instruksyon. Ang bawat segundo habang naghihintay ay tila isang oras. Ang kanyang puso ay halos lumabas sa kanyang dibdib. Takot, pag-asa, gulat, magkahalong emosyon, at nang makita niya ang resulta, tila nabingi siya sa katahimikan. 2 linya, malalim, malinaw na 2 linya. Naihilamos niya ang kanyang kamay sa mukha, hindi makapaniwala. Buntis siya. Magkakaroon siya ng anak. Anak nila ni Alon. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, kasabay ng pagpatak ng luha. Isang sanggol. Isang tunay na bunga ng kanilang kasal. Ang maliit na pag-asa na yon ay tila lumaki ng husto. Ito na ba ang magiging tulay para maging tunay na pamilya sila ni Alon? Napakasaya niya.
Gusto niyang sabihin kay Elon. Gusto niyang yakapin ito at sabihin na magiging tatay na ito. Nagmadali siyang lumabas ng banyo, hawak ang pregnancy test. Gusto niyang hanapin si Elon. Ngunit bago pa siya makalabas ng tuluyan, biglang bumukas ang pinto ng silid. Nakaharap niya si Alon, ang mukha nito ay yelo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Sa kanyang kamay ay may hawak itong saksak ng mga larawan. Mga larawan niya at ni Lita sa coffee shop. Mga larawan kung saan tila niyayakap niya si Lita at si Lita naman ay hinahawakan ng kanyang kamay. Malalim ang paghinga ni Alon. Ang mga mata nito ay puno ng pagdududa, pagkamuhi at matinding galit. "Ano to, amihan?" tanong ni Alon. Ang boses ay malamig at puno ng pagbabanta. "Ganyan ka ba talaga kadesperada sa pera? Kaya ka pala masaya kanina. May bago ka na palang pinagkukwartahan." Hindi na napansin ni Alon ang pregnancy test kit na nahulog mula sa nanginginig na kamay ni amihan at bumagsak sa sahig. Nakatingin si Alon sa mga larawan sa kanyang kamay. Ang kanyang puso ay halos sumabog sa galit. Si Marikit ang nagbigay sa kanya ng mga yon. Sinasabing may nakakita kay amihan na nakikipaghalikan sa isang lalaki sa coffee shop at ang mga larawan ang patunay. Blinded by jealousy and the lingering doubts, fueled by his grandmother and Marikit. Hindi na siya nagtanong pa. Ang nakita niya ay sapat na. Ang nangiti ni amihan, ang haplos sa kamay ng lalaki. Nagbalik lahat ng sinabi ni Lola Puri na isa lang itong babaeng pera ang habol. Ang mga lumang sugat na iniwan ni Kit sa kanya ay muling nagdugo at ang lahat ng yon ay ibinuhos niya kay amihan. "Ano to, amihan?" Ang boses ni Alon ay nagngingit-ngit. "Ganyan ka ba talaga kadesperada sa pera? Kaya ka pala masaya kanina. May bago ka na palang pinagkukwartahan." Nakita ni Alon ang pagkabigla sa mukha ni amihan. Ang mga mata nito ay nanlalaki. May nahulog mula sa kamay nito. Isang maliit na puting bagay na hindi niya napansin dahil sa tindi ng kanyang galit. Patuloy lang siyang nagtulak ng mga salitang sinasadya niyang ipagsakit. "Akala ko ba nagbago ka na, Alon?" Basag ang boses ni amihan. "Ako? Ako ang nagbago? Ikaw ang nagpapakita ng tunay mong kulay. Akala ko iba ka. Akala ko may pagmamalasakit ka sa akin. Pero tama si Lola. Tama siya sa lahat ng sinabi niya. Isa ka lang palang ahas. Isang manloloko na handang gumamit ng kahit sino para sa pera." Bawat salita na lumabas sa bibig ni Alon ay isang matalim na sibat na tumusok sa puso ni amihan. Ang pagtatanggol niya noon, ang kumot na inilagay niya, ang pag-asa na inialay niya sa kanya. Lahat iyon ay naging abo sa isang iglap. Ang tiwala niya kay Alon ay parang salamin na bumagsak at nabasag. Hindi na siya nagsalita. Wala nang lakas si amihan. Ang pagmamahal na dahan-dahang lumalaki sa kanyang dibdib ay biglang pinatay ng mga salita ni Alon. Nakatingin lamang siya sa lalaki na nakatayo sa kanyang harapan. Ang mga mata ay puno ng galit na hindi niya maintindihan. Bakit hindi ito nakikinig? Bakit hindi man lang ito nagtanong? Napakasakit. Mas masakit pa sa anumang sakit na naramdaman niya noon. Ang lalong nagpabigat ay ang sikreto na ngayon ay daladala niya. Ang maliit na buhay na nagbibigay sana ng kulay sa kanilang pagsasama. Hindi na niya kayang manatili pa sa lugar na yon. Ang bawat sandali sa silid na yon ay isang matalim na paalala ng kanyang kahibangan na umasa. Ang kanyang mga mata ay nanlumo, walang emosyon. Ang tanging nakikita niya ay ang lalaking buong puso niyang sinubukang pagkatiwalaan, ngunit siya rin pala ang sisira sa kanyang puso. Lumiko si amihan, hindi na siya nag-abalang magsalita. Naglakad siya patungo sa kanyang closet. Ang bawat hakbang ay mabigat. Nag-umpisa siyang ilagay ang kanyang iilang gamit sa isang maliit na bag. Wala na siyang pakialam kung ano ang sasabihin ni Alon. Wala na siyang lakas para makipagtalo. "Saan ka pupunta?" sigaw ni Alon.
Ngunit hindi niya pinansin. Patuloy si amihan sa pag-iimpake. Ang bawat galaw ay mechanical. Ang kanyang puso ay parang binibiyak. Ang lahat ng pag-asa, ang lahat ng pangarap para sa isang pamilya, nawala na. Ang anak niya, ang anak nila, ay magiging sanhi ng kanyang paglisan. Sumagot ka. Lumapit si Alon at hinawakan ang braso niya, mahigpit. Aalis ka ng ganyan, pagkatapos ng lahat ng ginawa ko. Hinarap ni amihan si Alon. Ang kanyang mga mata ay walang luha, walang buhay. Ang tanging nakikita ni Alon ay isang babaeng basag na. Malaya ka na, Alon. Mahina niyang sabi, halos hindi marinig. Hindi mo na kailangan ng isang ahas sa buhay mo. Ibinaba ni Alon ang kanyang kamay. Nagulat sa kanyang mga salita. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Tahimik na lumabas si amihan ng silid. Iniwan si Alon na tulala. Hindi niya nilingon ang lalaki. Wala siyang dinala kundi ang maliit niyang bag at ang basag niyang puso. Kinabukasan, nagising si Alon sa lamig ng silid. Ang side ng kama, kung saan siya nakahiga, ay malamig. Ngunit ang side ni amihan, sa sofa, ay mas malamig pa. Unti-unti niyang naalala ang nangyari kagabi. Ang mga salita niya, ang mukha ni amihan. Bigla siyang napabangon. Amihan. Hinahanap siya ng kanyang mga mata sa silid, sa banyo, sa closet. Ngunit wala. Ang lahat ng gamit ni amihan ay wala na. Naglaho. Tumayo si Alon. Ang kanyang puso ay bumigat. Nilibot niya ang buong silid. Naghahanap ng kahit anong senyales niya. Sa dulo ng kama, may nakita siyang isang sobre. Dahan-dahan niyang dinampot ang sobre. Sa loob nito ay ang kontrata ng kanilang kasal. Ngunit ngayon ay may nakalagay ng pirma ni amihan sa ilalim ng petition for annulment. Kasama rin doon ang kanyang singsing, nakapatong sa ibabaw ng papel, kumikinang sa sinag ng araw. Binitawan ni Alon ang singsing at ang papeles sa kama. Napaupo siya, yakap ang kanyang ulo. Ang lahat ay tapos na. Wala na siya. Ngunit may isang bagay na nakita siya. Isang maliit na puting piraso ng papel na nakalagay sa ilalim ng annulment papers. Isang sulat kamay. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dinampot niya ito. Malaya ka na. 2 salita. Pero sapat na upang durugin ang kanyang mundo. Ang katahimikan sa mansyon ay nakakabingi. Mas matindi pa kaysa sa dati. Ang bawat sulok ay tila sumisigaw ng pangalan ni amihan. Ngunit wala siya. Wala na. Ang kanyang kwarto ay malamig at walang buhay. Umupo si Alon sa kama. Ang piraso ng papel na may sulat ni amihan ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay. Malaya ka na. Ang mga salitang yon ay hindi nagbigay sa kanya ng kalayaan, kundi isang mabigat na kadena ng pagsisisi. Ang galit na naramdaman niya kagabi ay biglang naglaho, pinalitan ng matinding panghihinayang. Ang mga salita niya, ang kanyang paghuhusga, ang lahat ay dumadagundong sa kanyang utak. Paano niya nasabi ang mga iyon? Bakit hindi man lang siya nagtanong? Napakasakit ng dibdib niya. Hindi siya kailanman nakaramdam ng ganitong uri ng sakit. Isang sakit na nagmumula hindi sa pagkawala ng isang bagay, kundi sa pagkawala ng isang tao na hindi niya pinahalagahan. Ang pagkawala ni amihan. Naglakad siya patungo sa banyo. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa luha. Ang kaguluhan kagabi ay nag-iwan ng bakas. Sa sahig, malapit sa basurahan, may nakita siyang isang maliit na puting kahon. Ito ang kahon ng pregnancy test kit. Dahan-dahan siyang lumuhod. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang dinampot niya ang kit. Pagtingin niya sa loob, nakita niya ang maliit na puting stick. 2 linya. Isang matalim na tunog ang lumabas sa lalamunan ni Alon. Isang tunog ng pagkabigla, sakit, at matinding pagsisisi.
Hindi. Hindi ito totoo. Buntis si Amihan. Ang babaeng pinagbintangan niya, ang babaeng pinalayas niya sa kanyang buhay, ay nagdadala ng kanyang anak. Parang binagsakan siya ng langit at lupa. Ang lahat ng galit niya kay Amihan ay biglang naglaho, pinalitan ng matinding pagkakasala. Ang kanyang lola, si Marikit. Ang lahat ng kanilang paninira kay Amihan ay biglang nagkaroon ng ibang kahulugan. Bakit siya naging ganoon kabilis maniwala? Bakit hindi siya nagtiwala sa babaeng pinagtanggol niya? Nagsimulang mag-flashback ang mga pangyayari. Ang pagtatanggol niya kay Amihan laban kay Lola Puri. Ang mga ngiti ni Amihan habang nag-aalaga ng hardin. Ang kumot na inilagay niya rito. Ang kanyang pag-amin na subukan nilang gawing totoo ang kanilang kasal. Ang lahat ay parang isang pelikula na bumalik sa kanyang alaala. At siya ang bida na naging kontrabida. Ang lahat ng kirot na naramdaman niya kay Marikit noon ay ngayon ay mas matindi pa. Ngunit ito ay nagmula sa sarili niyang mga pagkakamali. Siya ang sumira sa lahat. Siya ang nagtulak kay Amihan palayo. Bigla siyang napahawak sa kanyang ulo. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Kailangan niyang hanapin si Amihan. Kailangan niyang ipaliwanag. Kailangan niyang humingi ng tawad. Lumabas si Alon ng banyo. Ang mga mata ay puno ng determinasyon. Hindi na siya pwedeng magpadala sa galit at pagkalito. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Ang unang pumasok sa isip niya ay si Marikit. Alam niyang may kinalaman ito sa lahat. Mabilis siyang nagtungo sa security room ng mansyon. Hiningi niya ang lahat ng footage ng CCTV sa mga nagdaang araw, lalo na ang footage noong hapon na nagpunta si Amihan sa coffee shop at ang gabi bago ang pag-alis ni Amihan. Nagsimula siyang manood. Ang lahat ng mga pangyayari ay dahan-dahang lumabas. Nakita niya si Marikit na palihim na naglalagay ng larawan sa kanyang mesa. Nakita niya si Marikit na nakikipag-usap sa isang security guard. At pagkatapos, ay nakita niya ang security guard na yon na kinuha ang folder ng mga larawan mula sa opisina niya at ipinakita kay Amihan. Nakita niya si Marikit na nakikipag-usap sa lalaking kumuha ng larawan nila ni Amihan at Lita. Isang matinding galit ang kumulo sa dibdib ni Alon. Si Marikit. Ang lahat ay gawa ni Marikit. Siya ang nasa likod ng lahat. Ang pagdududa niya. Ang kanyang pagkakamali. Sinubukan niyang tawagan ang kanyang driver, ngunit walang sumasagot. Lumabas siya ng mansyon. Ang kanyang utak ay abala sa paghahanap ng kasagutan. Dahil wala siyang makitang driver, siya mismo ang nagmaneho palabas ng gate. Kailangan niyang makakita ng katulong na malapit kay Amihan, baka may alam. Nagmaneho siya papunta sa bahay ng isa sa mga kasambahay na malapit kay Amihan. Ito si Manang Elena, isang matandang katulong na matagal nang nagtatrabaho sa kanilang pamilya. Kilala niya ito na mabait. Pagdating niya sa bahay ni Manang Elena, nakita niya ito na abala sa pagdidilig ng halaman. Manang Elena, tawag ni Alon. Ang boses ay desperado. Gulat na gulat si Manang Elena nang makita siya. Sir Alon, ano po ang nangyari? Si Amihan po, nasaan siya? Tanong ni Alon. Walang pag-aatubiling lumapit. May alam po ba kayo kung saan siya pumunta? Umiling si Manang Elena. Wala po, sir. Hindi po nagpaalam sa akin pero... Tiningnan nito si Alon. Ang mga mata ay puno ng awa. Pero may naririnig po akong balita mula sa mga pinsan ko sa Pasig. Tungkol po sa tiyuhin ni Senyora Amihan, si Lino Salcedo po. Nagulat si Alon. Ano po yun, Manang? May nagbayad po ng piyansa para kay Lino Salcedo, sir. At may nagbayad din po sa mga pinagkakautangan niya. Hindi po pamilya ng Senyora Amihan ang nagbayad, mga tagalabas po. At may bulong-bulungan po na may kinalaman daw po si Miss Marikit Ilustre. Parang pinagsakluban si Alon ng langit at lupa. Ang lahat ng puzzle pieces ay unti-unting nabuo. Ang utang ng pamilya ni Amihan, ang pagkakakulong ng tiyuhin niya. Ang lahat ay konektado. Ang lahat ay parte ng isang masamang plano.
Kinuha ni Alon ang kanyang telepono. Kailangan niyang kausapin si Marikit. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. Nagdial siya. Hello? Ang boses ni Marikit. Matamis na matamis. Mag-usap tayo, sabi ni Alon. Ang boses ay malamig at puno ng pagbabanta. Ngayon din, alam ko na ang lahat. Ang tinig ni Marikit sa telepono ay matamis pa rin. Ngunit si Alon ay bingi na sa matamis na lason nito. Ang kanyang puso ay puno ng matinding galit at pagtataksil. Alam niya na ang bawat galaw ni Marikit ay may nakatagong masamang balak. Alon, ano bang pinagsasasabi mo? Nagtatakang tanong ni Marikit. Anong alam mo? Magkita tayo sa mansyon. Ngayon din. Utos ni Alon. Ang boses ay walang pahiwatig ng pagbibiro. Siguraduhin mong naroon din si Lola. Nang makarating si Marikit sa mansyon, kasama si Doña Puri, na mukhang naiinis pa rin, nakita niya si Alon na nakaupo sa sala. Ang mukha nito ay seryoso at ang mga mata ay nanlilisik sa galit. Nasa tabi nito ang isang lalaki na pamilyar kay Marikit, ang kanyang driver. Alon, ano ba tong drama mo? Tanong ni Marikit. Pilit na ngumiti. Lumapit siya at sinubukan niyang hawakan ang kamay ni Alon, ngunit mabilis itong umiwas. Masyado ka namang seryoso. Siguro nagselos ka lang, nakasama ko si Lola. Ang ginawa ni Marikit ay nagdulot ng matinding pagkasuklam kay Alon. Kung dati ay nahuhumaling siya sa ganda nito, ngayon ay tanging kasamaan na lamang ang nakikita niya. Itigil mo na ang pagpapanggap mo, Kit. Malamig na sabi ni Alon. Alam ko na ang lahat. Alam ko ang ginawa mo kay Amihan. Alam ko ang ginawa mo sa pamilya niya. Nawala ang nangiti sa labi ni Marikit. Anong pinagsasasabi mo? Hindi ko maintindihan. Huwag ka nang magsinungaling. Sigaw ni Alon. Tumayo. Ang kanyang galit ay hindi na mapigilan. Si Mang Tonyo ang driver ko at siya ang nakakita sa iyo na nakikipag-usap kay Mang Ben, ang loan shark na nagpahirap sa pamilya ni Amihan. Siya rin ang nakakita sa iyo na nagbabayad para sa piyansa ng tiyuhin ni Amihan. Nabulunan si Marikit. Ang kanyang mukha ay namutla. Napatingin siya sa driver na yumuko at umiwas ng tingin. At hindi lang yan. Patuloy ni Alon. Lumabas siya at bumalik na may dalang laptop. Binuksan niya ito at ipinakita ang CCTV footage mula sa security room. Nakita ko ang lahat. Ang paglalagay mo ng larawan sa mesa. Ang pakikipag-usap mo sa security guard para sirain si Amihan. Lahat, Kit. Lahat. Nanlumo si Marikit. Wala na siyang lusot. At ito pa, sabi ni Alon, nilabas ang kanyang telepono. Pinatugtog niya ang isang recording. Ito ang pag-amin ng photographer na binayaran mo para kumuha ng mga larawan ni Amihan at ng kaibigan niya. Si Lita, hindi isang lalaki, kaibigan ni Amihan. Ang lahat ay nagsisimulang gumuho para kay Marikit. Ang kanyang plano na inakala niyang perpekto ay nabunyag. Lola, sabi ni Alon, tumingin siya kay Doña Puri na kanina patahimik, nanlalaki ang mga mata. Si Marikit po ang may kagagawa ng lahat. Siya po ang sumira sa buhay ni Amihan. Siya ang gumamit sa akin para saktan ang isang inosenteng babae. Napatulala si Doña Puri. Ang mukha nito ay unti-unting namutla. Ang mga mata nito ay puno ng gulat at hindi makapaniwala. Si Marikit? Ang Marikit na inakala niyang perpekto para sa kanyang apo? Hindi. Nagpapanggap lang siya. Sigaw ni Marikit. Pilit na nagtatanggol. Kahit anong gawin mo, Alon, sa akin ka babalik. Hindi ka dapat sa probinsyanang yon. Manahimik ka, Marikit! Galit na sigaw ni Doña Puri. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang kanyang galit ay hindi para kay Amihan, kundi para kay Marikit. Hindi ako makapaniwala. Ginamit mo ako. Ginamit mo ang pamilya ko. Napaupo si Doña Puri sa sofa. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagsisisi.
Ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa luha. Ang kanyang pagkamuhi sa mga gold digger ay nagdulot ng pagkabulag niya sa tunay na kasamaan. Ang babaeng pinaniniwalaan niya ay isang halimaw pala, at ang babaeng kanyang kinasusuklaman ay isang inosenteng biktima. Ang kanyang apo ay nagkaroon ng anak at siya ang naging sanhi ng pagkawala nito. "Umalis ka na rito, Marikit," malamig na sabi ni Alon. Ang boses ay puno ng pagkamuhi. "At huwag na huwag ka nang babalik sa pamamahay na ito o sa buhay ko." Naglakad si Marikit palabas ng mansyon. Ang kanyang muka ay puno ng galit at pagkatalo. Wala na siyang magawa. Ang lahat ng kanyang plano ay gumuho. Naiwan si Alon at Doña Puri sa sala. Lumapit si Alon sa kanyang lola. Ang kanyang galit ay unti-unting nawawala, pinalitan ng kalungkutan. "Lola, Alon, patawarin mo ako, apo." Humahagulgol na sabi ni Doña Puri. "Nagkamali ako. Nagpakabulag ako. Kasalanan ko ang lahat." Niyakap ni Alon ang kanyang lola, kahit na ang puso niya ay puno ng sakit. Alam niya na nagkamali ang kanyang lola, ngunit alam din niya na ang pagmamahal nito sa pamilya ang nagtulak sa kanya. Ngunit ang sakit na dulot nito kay Amihan ay hindi basta-basta mawawala. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras. Kailangan niyang hanapin si Amihan. Kailangan niyang humingi ng tawad. Kailangan niyang itama ang lahat. "Lola, aalis po ako," sabi ni Alon, tumayo. "Kailangan kong hanapin si Amihan." "Sige, apo," sagot ni Doña Puri. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. "Hanapin mo siya at huwag kang babalik hanggat hindi mo siya kasama." Mabilis na lumabas si Alon ng mansyon. Dumiretso siya sa garahe at sumakay sa kanyang sasakyan. Walang pag-aalinlangan, walang pag-iisa. Ang tanging nasa isip niya ay si Amihan, ang kanyang asawa, ang ina ng kanyang anak. "Saan po tayo, sir?" tanong ng driver, si Mang Tonyo. "Sa baryo Sinagtala," sagot ni Alon. Ang kanyang boses ay puno ng pagdedesisyon. "Bilisan mo." Habang bumibiyahe sila, kinuha ni Alon ang isang maliit na box mula sa glove compartment. Ito ang box ng isang bupeta. Isang simpleng bupeta na nakita niyang tinitingnan ni Amihan sa isang store noong minsan silang mamasyal. Hindi niya iyon binili noon sa pag-aakalang hindi importante. Ngayon, ang bupeta ay tila sumisimbolo sa lahat ng simpleng bagay na kanyang ipinagwalang bahala, na ngayon ay mas mahalaga pa sa lahat ng kanyang kayamanan. "Dito po tayo, Sir Alon," sabi ni Mang Tonyo. Bumaba si Alon. Ang simoy ng hangin sa baryo Sinagtala ay presko, malayo sa polusyon ng syudad. Nakita niya ang mga simpleng bahay, ang mga batang naglalaro sa kalsada. Ito ang mundo ni Amihan. Lumapit siya sa isang matandang babae na nagdidilig sa harap ng kanyang bahay. "Nasaan po ang bahay ng mga Salcedo?" tanong ni Alon. Ang puso ay kumakabog. "Si Amihan Salcedo po." "Nasaan po ang bahay ng mga Salcedo?" tanong ni Alon sa matandang babae. Ang puso ay halos lumabas sa kanyang dibdib. Itinuro ng matanda ang isang maliit na bahay. Medyo luma, ngunit maayos. "Doon po, hijo. Nandoon si Amihan. Hindi siya umaalis sa bahay simula nang umuwi." Nagpasalamat si Alon at mabilis na naglakad patungo sa bahay. Bawat hakbang ay puno ng pag-asa at takot. Paano kung hindi siya patawarin ni Amihan? Paano kung huli na ang lahat? Nang marating niya ang pinto, narinig niya ang mahinang boses ni Amihan na kumakanta. Isang lalabay. Kumakanta ito sa kanyang anak. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Doon, sa gitna ng sala, nakita niya si Amihan. Nakaupo sa isang silyang gawa sa kawayan at ang kanyang tiyan ay malaki na. Pinapatahan nito ang sanggol na nasa loob ng kanyang sinapupunan. Ang kanyang mukha ay payapa, ngunit may bakas ng kalungkutan sa kanyang mga mata.
Napatulala si Alon. Nakita niya ang kanyang anak, ang anak nila. Hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Lumapit siya, ang bawat hakbang ay puno ng pagpapakumbaba. Amihan! Napapitlag si Amihan sa kanyang tinig. Nag-angat ito ng tingin at nang makita siya, ang kanyang mukha ay nagpakita ng matinding gulat, sakit at pagdududa. Alon? Mahina nitong tanong. Ang kanyang mga mata ay nagbabanta ng lumuha. Lumuhod si Alon sa kanyang harapan. Ang bupeta na dala niya ay nahulog sa sahig. Hinawakan niya ang kamay ni Amihan. Amihan, patawarin mo ako, bulong ni Alon. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang dumaloy. Patawarin mo ako sa lahat ng masakit na salita, sa pagdududa ko, sa lahat ng kasinungalingang pinaniwalaan ko. Nagpakatanga ako, nagpakabulag ako. Inilagay niya ang kamay ni Amihan sa kanyang tiyan. Alam kong may anak tayo. Amihan, please bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Handa akong gawin ang lahat. Handa akong baguhin ang lahat. Para sa'yo. Para sa anak natin. Umiiyak si Amihan, ngunit hindi niya inalis ang kamay niya mula sa kamay ni Alon. Ang sakit na naramdaman niya noon ay muling nagbalik. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama ng pag-asa. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata ni Alon. Mahabang katahimikan ang bumalot sa kanila. Ang sakit na naramdaman ko mula kay Alon ay parang peklat na hindi nawala. Ngunit ang pagdating niya, ang mga luha niya, at ang pagpapakumbaba niya ay nagbigay sa akin ng kakaibang pakiramdam. Nakita ko ang isang Alon na hindi ko pa nakikita noon. Isang Alon na nasasaktan, nagsisisi at handang magbago. Paano ako maniniwala? Tanong ko. Ang boses ay basag. Napakasakit, Alon. Hindi mo lang ako pinaghihinalaan. Sinaktan mo ako. Sinabi mo na isa akong ahas. Alam ko, Amihan, sabi ni Alon. At wala akong araw na hindi ko pinagsisihan ang mga salitang iyon. Hindi ko maintindihan noon. Pero ngayon, alam ko na. Alam ko ang lahat ng ginawa ni Marikit. At pinalayas ko na siya. Lahat ng kasinungalingan niya ay nabunyag. Ikinalat ni Alon ang lahat ng nangyari. Ang mga ebidensya, ang pag-amin ni Mang Tonyo, ang pagtuklas niya sa pregnancy test, ang paghingi ng tawad ni Lola Puri. Unti-unting bumalik ang alaala ng mga sandali namin ni Alon. Ang pagtatanggol niya sa akin, ang pagiging maingat niya, ang rosas na nakita ko sa aking kumot. Ang lahat ng iyon ay nagbigay sa akin ng lakas upang muling magtiwala. Hindi ko alam, Alon, sabi ko. Ngunit ang aking mga mata ay nakatingin na sa kanyang mga mata, puno ng pag-asa. Bigyan mo ako ng pagkakataon, pakiusap ni Alon. Hindi ko ipapangako na magiging madali ang lahat, pero ipapangako ko na hindi na kita sasaktan. Ipapangako ko na poprotektahan ko kayo ng anak natin. Ipapangako ko na magiging isang tunay na pamilya tayo. Hinawakan niya ang aking kamay at marahan na hinalikan. Isang halik na puno ng sinseridad at pagmamahal. Doon sa simpleng bahay sa Baryo Sinagtala, nagsimula ang proseso ng pagpapatawad. Hindi ito agad-agad. Ilang linggo ang lumipas, nanatili si Alon sa Baryo Sinagtala. Pinilit niyang makibagay sa simpleng buhay. Tumulong siya sa pagtanim sa bukid. Kahit na awkward ang bawat kilos niya, nakipaglaro siya sa mga bata sa kalye. Nagsimula siyang magkwento ng mga paborito niyang libro kay Amihan. Habang tahimik lang itong nakikinig, unti-unti, ang mga pader sa puso ni Amihan ay gumuho. Nakita niya ang tunay na pagbabago kay Alon. Hindi na ito ang mayabang at mailap na binatang nakilala niya. Ngayon, isa na itong lalaking handang magpakumbaba at lumaban para sa kanya at sa kanilang anak. Isang gabi, habang nakaupo sila sa labas ng bahay, nakatingin sa mga bituin, hinawakan ni Amihan ang kamay ni Alon. Pinapatawad na kita, Alon, mahina niyang sabi.
Ang ngiti ay sumilay sa kanyang mga labi. Niyakap ni Alon si Amihan ng mahigpit. Ang kanyang puso ay puno ng matinding kaligayahan. Time jump. Makalipas ang ilang buwan, sa isang ospital, isang bagong buhay ang sumilang. Nakatingin si Alon at Amihan sa kanilang sanggol, isang maliit na anghel na nagdala ng liwanag sa kanilang buhay. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagsubok, ay tila nawala nang makita nila ang kanilang anak. Ang ganda niya, bulong ni Amihan. Ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang mga pisngi, luha ng kaligayahan. Kagaya ng nanay niya, sabi ni Alon. Hinalikan ang noo ni Amihan. Mahal na mahal ko kayo. Sa labas ng pinto ng silid, nakatayo si Doña Puri. May hawak siyang isang maliit na regalo. Ang kanyang mukha ay payapa at ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Nakangiti siya. Wala na ang dating Doña Puri na puno ng galit at pagkamuhi. Ang apo niya at ang apo niya sa tuhod ang nagbago sa kanya. Pumasok siya sa silid. Lumapit siya kay Amihan at Alon. Patawarin niyo ako, muling sabi ni Doña Puri. Ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Hindi ko alam kung paano kayo pasasalamatan sa pagbibigay ng isang napakagandang apo. Mahal na mahal ko kayong lahat. Niyakap ni Amihan si Doña Puri. Ang lahat ay nasa ayos na. Ang lahat ng sugat ay gumaling na. Habang nakatingin si Alon sa kanyang pamilya, si Amihan, ang kanilang sanggol, at si Lola Puri na ngayon ay puno na ng pagmamahal. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Sa wakas, ang kanilang kasal sa papel ay naging isang tunay na kasal. Hinalikan niya si Amihan sa labi. Pamilya na tayo, bulong niya. Totoong pamilya. At dito nagtatapos ang matamis, ngunit puno ng pagsubok na kwento ni na Amihan at Alon. Mga minamahal kong tagapakinig, isang taos-pusong pasasalamat po ang nais kong ipaabot sa inyong lahat na muling sumama sa akin sa paglalakbay na ito. Mula sa unang kabanata, kung saan natin nasilayan ang desperasyon ni Amihan, hanggang sa huling yugto na sumaksi sa paghilom ng mga sugat at pagbubuklod ng isang tunay na pamilya, bawat sandali ng pagsusulat ay puno ng damdamin. Kasama niyo akong umasa, nasaktan, nagalit, at sa huli ay nagalak sa bawat pagbabago ng mga karakter na itinuturing ko ng parang totoong tao. Ang pagbuo ng kwentong ito ay isang paalala sa akin na sa kabila ng hirap at pagdududa, ang pag-ibig ay laging makakahanap ng paraan upang mamulaklak at ang pagpapatawad ay ang pinakamakapangyarihang tulay tungo sa paggaling. Sana po ay nadama ninyo ang bawat emosyon at nakuha ang aral na nais nating ibahagi, na ang tunay na pagmamahal ay hindi perpekto, kundi ito ay pinaghihirapan, pinangangalagaan, at higit sa lahat, pinapatawad. Naway ang kwento ni na Amihan at Alon ay maging inspirasyon sa inyo na lumaban para sa pag-ibig, maniwala sa pagbabago, at palaging magbigay ng pag-asa. Napakasarap po sa pakiramdam na alam kong kayo ay nakikinig at nakikisimpatiya sa bawat karakter. Kung meron po kayong saloobin o anumang nais ibahagi tungkol sa kwentong ito, huwag po kayong mag-atubiling mag-iwan ng komento. Masaya po akong basahin ang bawat isa sa inyo. Muli, maraming salamat at hanggang sa susunod na kwentuhan ng puso.